Mga pulis na hindi lamang ilegal na armado, kundi ilegal na nagmamanman sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao, di na kontento at naglagay pa ng wanted signage sa harap ng compound. Samantala, pagkanlong ng isang private property sa mga hindi nagpapakilalang pulis sa harap ng KOJC compound sa Davao City, questionable ang detalye mula kay Jean Domingo. Philippine National Police pa nga ba o Philippine New People's Army na nga ang matatawag natin sa ating mga kapulisan dahil maliban sa nagtatakip na mga mukha at hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan ay walang puso pa ito at garapalang naglagay ng wanted signage dito mismo sa harap ng KOJC compound, gawaing hindi makatao at walang pusong gobyerno. Ganito ang naging eksena sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, kung saan di mapigilan ang hinagpis ng mga miyembro at misyonary ng KOJC dahil sa ginawang paglagay ng wanted signage ng mga pulis sa harap mismo ng kanilang tinuturing na tahanan. Dito sa posting ito, balak ilagay ng kapulisan ang wanted signage sa harap mismo ng KOJC compound kung saan naroroon ang mga miyembro at misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kung hindi ba naman sila walang puso, hindi nila sasadyain na maglagay ng wanted signage sa harap mismo ng mga miyembro at misyonaryo ni Pastor Polo Sikibuloy. Bandang alas 10 ng gabi nang pumarada ang dalawang mobile sa harap ng compound at base sa CCTV footage, sinimulan ng mga lula nito na ikabit ang poster sa isang poste kaya't hindi nakapagpigil ang mga nakasaksi na tumawid ng kalsada at pigilan ang mga walang pusong kapulisan. Walang puso at harap-harapang pababastos sa kapwa nila tao, ugaling komunista o NPA. Nakadehok tao na sa mga tubangan. Wala ko nun. Grabe lang isang bihim mo. Alam mo ba, Ander, sir? Bukak na tuloy ng pangayo pa. We will expose them kay mga NPA na, mga eskalawag o mga pakawala. Samantala, maliban sa patuloy na paglapastangan na ito ng kapulisan sa karapatang pantao, ay hindi pa rin tumitigil ang surveillance ng mga ito sa lahat ng sulok ng KOJC compound na maaari ng tawaging casing o pagmamanman dahil sa may masama itong balak. Nagtatanong po kami bilang mamamayan dito sa Davao Kung ang City. iba ay hindi sumasagot sa patuloy na katanungan ng KOJC kung bakit sila nagmamanman sa mga vicinity ng lugar, meron namang iba naggalit pa kapag tinatanong. Maliban pa rito ang pagsakay sa mga private vehicles at walang plate number ng mga sasakyan. Dahil dito masasabing questionable at kaduda-duda kung mga pulis nga ba ang mga ito o maaaring mga presong pinalaya upang magkunwaring pulis at maggamit sa mga masasamang plano kay Pastor Polo Sikibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ. Ang nakikita nyo ngayon sa aking likuran na isang private property sa harap mismo ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Ang malaking katanungan na kung totoo nga ang police visibility ang dahilan ng presensya ng kapulisan dito sa harap ng aming compound, bakit sila nasa loob ng private property at bakit nasa dilim at hindi lumalabas at nagtatakip ng mga muka? Isang malaking katanungan kung pulis pa nga ba ang mga nakauniforming ito na nasa ating harapan o mga NPA na nagkukunwaring alagad ng batas. Palaisipan din na maituturing ang pagkakanlong ng mga kinatawa ng private property sa mga hindi nagpapakilala, nakatakip ang mukha at walang maipakitang mission order ng mga pulis na kung tunay na police visibility ang pakay ay hindi magtatago sa dilim at hindi papasok sa loob ng isang private property kapag nilalapitan o tinatanong. Pangalan, huwag po kayo matakot. Bakit po kayo takot magbigay ng pangalan? Bakit po takot magbigay ng ID? Ha? Ayon sa nakausap namin na kinatawan ng security sa lugar, nakikigamit lamang ng CR ang mga ito pero iba ang sinasabi ng mga nakunang video. Kasabay rin ng pagbaklas ng signage ay nakunan din sa akto ang pag-bad finger ng isang pulis sa mga tao. Malinaw sa katapangang taglay ng mga ito sa paggawa ng karumal-dumal at mali. Ayaw mo lang ang respeto sa inyo ko! Mga bastos tayo mo ha! Awa mo dire oy!
At isa rin sa nakakabahala ay ang aktong pagtutok ng baril ng isang pulis sa mga tao habang nagaganap ang komosyon, mga pagkakataong dapat pinapairal ang maximum tolerance na hindi ata alam ng mamang pulis na ito. Ganito ang pagwawalang hiyang ginagawa ng kapulisan sa KOJC na nagpapatuloy at lalong lumalala. Pero sa kabila nito, nananatiling malakas at hindi susuko ang mga miyembro at misyonaryo nito hanggang makamit ang minimithing hustisya. Makapagbibigay pa ba ng proteksyon ng ating kapulisan o dapat na nga ba nating protektahan ang ating mga sarili mula sa kanila? Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. May reaksyon ngayon ng mga kababayan nating Muslim sa Davao City kaugnay sa panggigipit ng Marcos Jr. administration sa The Kingdom of Jesus Christ. Si MJ Mondihar sa detalye ng Balita Live. MJ, magandang gabi! Dahil mayong gabi, gikan diri o mula dito sa labas ng KOJC compound, patuloy nga ang pagbuhos ng suporta at sentimiento ng ating mga kababayan dito sa Davao City kaugnay sa sinasapit ngayon ng The Kingdom of Jesus Christ mula sa pamahalaang Marcos Jr. Sir, malinaw na ito ay religious persecution sa inyo pong pananaw. Yun ang sa tingin ko na inaaras nila yung religious group na anytime huliin nila dahil nasa kamay nilang batas. Yan ang komento ni Randy Usman, ang dating representante ng Tribo Maranao sa pamahalaang pansyudad ng Davao. Ngayon, ang anak na ni Usman ang deputy mayor ng Tribo. Ito Miyerkules, nagtipon-tipon ng deputy mayors ng 11 tribo ng syudad para magpahayag ng suporta sa mga Duterte. Kasabay na dyan ang suporta nila sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC na subject ngayon ng matinding surveillance ng pamahalaan ni Marcos Jr. Ayon kay Usman, malinaw na religious persecution ang ginagawa sa KOJC, bagay na nakakaapekto din sa kanilang mga Muslim. Yes, kasi alam man nila na yan religious group na ang QGC ay religious group. Separate of state man yan. Hindi yan pwede uliin yan. Kaya dapat alamin nila muna ang batas kung tama ba ang gagawin nila. Ginagarantiya ng Section 5 ng Bill of Rights ng 1987 Constitution ang religious freedom. Kalayaang araw-araw na nalalabag para sa mga taga-KOJC dahil sa matinding pressure at pagmamanman ng pamahalaan. 24/7 binabantayan ng mga pulis ang buong perimeter ng religious compound. Bago ito, nauna nilang inatake ang lugar noong June 10, 2024 na nagdulot ng matinding troba sa mga manggagawa ng simbahan. Lahat ng ito para lamang sirain ang kredibilidad ng KOJC at ng spiritual leader nito na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Nanawagan kami sa mga QGC na dapat hindi na kayo magbigay ng kahit ano papasukin dyan sa area ninyo dahil kung wala silang ipapakita ng mga warrant na escortan sila ng barangay captain or sa mayor na pwede sila magpasok doon sa area ninyo. Para sa 11 tribo ng Davao, ang kalupitan ng Marcos Jr. administration sa mga Duterte, lalo na sa KOJC, ay tahasang paninira sa kapayapaan ng Davao City. Kung bakit, ayon kay Usman, kilala ng mga taga-syudad ang totoong ugali ng mga Duterte at ni Pastor Apollo. Malayo sa imaheng ipinipilit ng Marcos government na pinagmumukhang masama ang mga personalidad galing Davao. Sinisiraan nila ang imahin sa Davao para lang sumikat sila. Which sila, ang gawin nila yung batas. Hindi sa batas sa kamay nila. Kyle, ang nakikita mo ngayon sa screen ay isa lamang sa mga patrol car ng Philippine National Police na 24/7 nagbabantay dito nga sa labas ng KOJC compound. Ito sa kabaan ng Philippine-Japan Friendship Highway. Ang mga manggagawa naman at mga miyembro ng KOJC, 24/7 sila nagbabantay para nga mapigilan ang anumang tangkang illegal na paglusob o mga operasyon ng PNP CIDG. Ang ating mga kababayan dito ay talaga na trauma, no? At ayaw nila maulit pa yung nangyari noong June 10, 2024 kung saan nagkaroon nga ng marahas na operasyon ng mga otoridad. Kyle, hindi na ito usapin ng KOJC lamang dahil ayon sa mga kapatid nating Muslim na ating nakapanayam, ang usapin ito ay para na sa lahat, lalo na sa mga maibang mga paniniwala dahil kung kaya nila itong gawin sa mga inosente nating kababayan ng mga taga-KOJC, ay malamang kaya rin nila itong gawin sa iba pang mga paniniwala. Gikan diri sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal,
Balik sa iyo, Kyle. Hey, MJ, talagang hindi basta-basta yung pinagdadaanan ng ating mga kapatiran dyan sa KOJC. Matanong ko lang, MJ, no? Yung patrol car ba dyan sa harap? Buong araw ba nandyan yan o paalis-alis? At pangalawang tanong, MJ, yung iba pang lugar ba na pinagpaparking ng patrol car ng sinasabing pulis daw, meron din ba sa likuran o sa iba't ibang bahagi? Kyle, napapalibutan ang compound ng KOJC. Doon sa ating harap, 24/7 sila nagbabantay. Papalit-palit sila, Kyle, no? Na ng mga police car na nagjo-duty. May relyebo silang ginagawa. Doon din sa kabila, doon sa may gasolinahan, tapat pa rin ang KOJC. 24/7 din, papalit-palit din ang mga police doon na nagbabantay. Maging sa may vicinity, likod ng airport, meron din mga police na nagbabantay. In fact, sa ating harapan, Kyle, doon sa unahan ng Philippine-Japan Friendship Highway, nakatambay doon ang sandamakmak na mga Philippine National Police Highway Patrol Group at nagsasagawa ng operasyon. Matinding police visibility ang kanilang ginagawa na nagdudulot nga ng trauma sa ating mga kapatid at mga kababayan dito sa KOJC. Kyle? Alright, mga kababayan, nakikita po ninyo at narinig po ninyo kung gaano po kahigpit ang ginagawang panggigipit ng Marcos Administration sa KOJC. So maraming salamat, MJ Mondear, sa detalye ng iyong balita live. Hindi lang sa harapan ng KOJC compound at paaralan ng Jose Maria College ang mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine National Police o PNP dahil may presensya na rin ng kapulisan sa likurang bahagi ng naturang religious compound. Magbabalita si Charmaine Balagon. Nandito tayo ngayon mismo sa perimeter fence sa may likurang bahagi ng KOJC compound sa lugar na sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakadeploy na pulis para sa sinasabi nilang police visibility at para umano sa simpleng blind curve. Ang duty ma'am, kuhan pa ma'am, 6 to 12 naman ma'am. 6 to 12. Pero dahil Yes, mo ma'am. reliable mo, sir. Yes ma'am. So 24 hours ang Yes, ma'am. iyang visibility diri, sir. So sir, kauban mo sa katong mga nagkakuan dito sa perimeter sa KOJC? Kauban mo ato nila? Same order mo, sir? Ang order ma'am. Apo. Ang parehar ma'am, visibility ra gyapon ma'am ang kuhan. Yes ma'am. So diri sa ang area nimo, sir, is kaninga. Kani ma'am, dire. Unsa naman ni siya nga barangay, sir? Wala ba ko kuhan ma'am, dili mo ko taga Davao. Oriental ko ma'am. Naniniwala ang KOJC missionaries na pinapalibutan na ng kapulisan ang religious compound ngayong 4 na araw nang may presensya ng kapulisan dito. Para sa simpleng blind curve dito sa Barangay Road papuntang Sami Oy Village sa Barangay Sasa, Davao City ay may 24 oras nang nagbabantay ng mga kapulisan at mula pa talaga ito sa ibang provincial police units. Dahil dito, pinuntahan ng SMNI team kasama ang Kingdom Minister na si Brother Bobby Turmi si Barangay Kagawad Mark Bangalaw na siyang Peace and Order Committee ng barangay para makapanayam at alamin ang estado ng kapayapaan sa barangay. Dili ko aware ani pero i-ask na ko si Kap kung aware siya about ani pero i-double check na ko sir. Oo, din ako po nang agihan daara. Kaya nagarubing man mi daara ato ang mga barangay police. Unusual o nakapagtataka na sa liit ng kalsadang ito ay may nakaposting pulis sa lugar para umano marespondihan ang mga tawag ng insidente dito. Ito nga ba ang totoong dahilan ng kanilang pagbabantay? O di kaya ang mismong backdoor ng KOJC ang kanilang punteriya? Bagamat hindi ginagamit bilang lagusan ang mga backdoor na ito, nananatili itong nakasara sa loob ng maraming taon dahil bukod sa hindi ito accessible sa mga sasakyan, ito ay residential area malapit sa airport. Wala na coordination sa ako as peace and order pero I don't know kay Kap. Active man ang ako ang mga BPAT, mga barangay peacekeeping. Oo, garubing man sila every area and ang akong katay-up na magrobing sa gabi ang Sasa Police Station. Oh, pero uniform lang na sila og normal uniform nila dili ng battle gear nila na uniform. Abi nimo sa kita naman mo. And unusual na nga na yung posting dira sa among barangay so ako nang i-verify. I-confirm na ako. Samantala, hindi nagbigay ng komento ang dalawang pulis nang sabihin ng SMNI na ang lugar na kanilang binabantayan ay siyang backdoor ng KOJC at paulit-ulit ang pagsasabing police visibility at legal umano ang kanilang operasyon. When it comes to Barangay Sasa, kung nai-request ang barangay, dapat si Barangay Sasa ang At saka si Sasa Police Station ang magpadala og detail.
for that area. Saka di ba? inner core siya, sir. Inner ano siya. Medyo basi maka-alarma po sa itong mga residente. Bukod pa riyan, kumpirmado na rin ang sinasabi ng mga residente sa landmark na dumarami ang nangungupahang pulis sa iba't ibang boarding houses dito sa mga kabahayan malapit sa perimeter fence sa likuran maging sa gilid ng KOJC compound. Sa katunayan, sa pag-iikot ng SMNI sa nasabing mga lugar, nakita namin ang isang patrol car na nakaparada sa isang bahay sa loob ng pribadong subdivision na may tatak RHPU 12 with body number 1206. Ilang metro na lang ang layo sa KOJC perimeter fence. Ano ang ginagawa ng isang patrol car ng Regional Highway Patrol Unit mula Region 12 sa lugar na ito? At kailan pa sila simulang tumira sa lugar na ito? Sa pag-monitor ng mga security ng KOJC, ang naturang patrol ay halos araw-araw dumadaan sa harap ng KOJC compound, araw man o gabi. Di mo bidri po na Juan Joseph, lain-lain po may area nga. Asa din mga kuan. Sur, sa Juan, mister, sa Sur, pero dito may Juan. May Butang rami diri para police visibility. Kaya naman, naniniwala ang mga taga KOJC na pinapalibutan na ng kapulisan ang compound dahil na rin sa mga nakikita nating mga kahina-hinalang aksyon ng kapulisan at walang ibang pakay kundi muling pasukin ang pasilidad sa iligal na paraan tulad ng ginawa nilang pag-atake noong June 10 taong kasalukuyan. Samantala, handa namang makipagtulungan ang pamunuan ng Barangay Sasa sa mga kakailanganing tulong para sa seguridad ng KOJC. Ako ang i-verify po kung asa na base ng mga police dara. Tawagan po na akong sa police station kung ilahan ng aware po ba sila ana sa ano oo para ma-documentation lang po no. Kay alarming po na sa ano residente. Yan ay battle gear na naka-battle gear na ano yun mga police. Pero ang uniform nila naka ano sila full battle gear na uniform kay ang normal police is katong blue nila, di ba? So friendly to nga uniform. Kana medyo alarming. Samantala tayo ay naghihintay ng kasagutan mula sa pamunuan ng Barangay Sasa patungkol sa kung ano ang tunay na dahilan at kung sino-sino ang mga kapulisang ito na kumikilos ngayon sa kanilang lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ang yung citizen correspondent mula Davao City, Charmaine Balagon, SMNI News. Samantala, tumataginting na 1 bilyong piso ang inihirit ng Office of the President para pondohan ang mga magiging biyahe ni Marcos Jr. sa susunod na taon. Ayon sa mga Department of Budget and Management, ito ang nirequest na budget ng tanggapan ni Marcos Jr. para sa mga domestic at international trips niya para sa 2025. Kung tutuusin nga raw, mas mababa ng 94 million pesos ang hirit na budget para sa mga biyahe ni Marcos Jr. sa susunod na taon kumpara ngayong taon. Nagbawas ng araw ng biyahe si Marcos Jr. kaya 1 bilyong piso na lang ang hirit niya mula sa DBM. Makailang beses nang pinupuna ang palagiang pagbiyahe ni Marcos Jr. lalo na abroad dahil wala naman daw itong naiuuwing investments sa bansa. Hindi humiling ang Office of the Vice President o OVP ng confidential at intel funds mula sa panukalang 2025 national budget ayon sa DBM. Samantala, iniulat naman ng ahensya na umabot sa 1.4 billion pesos ang nakalaang travel funds ng Office of the President para sa susunod na taon. Si Creslin Catarong magbabalita. Nagbigay ng ilang detalye ang Department of Budget and Management o DBM kaugnay ng panukalang 2025 National Expenditure Program o NEP na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos. Sa Palace briefing nitong Webes, ibinahagi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na sa Office of the Vice President o OVP may nakalaan na 2.037 billion pesos na kabuang budget ng tanggapan sa ilalim ng 2025 NEP. Ang total budget po niya for next year sa NEP po is 2.03 billion pesos. 2.037 billion pesos. 188.5 million is allocated for personal services. 1.79 billion for maintenance and other operating expenses and 56 million for capital outlay. Gayunpaman, pagdating sa Confidential and Intelligence Funds o CIFs, sinabi ni Pangandaman na walang hininging budget ang Office of the Vice President para rito. Sa CIF po, wala pong CIF ang Office of the Vice President. I think hindi rin po siya nag-request.
ng CIF. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na hindi na igigiit ng kanyang opisina ang confidential fund dahil ito ay magdudulot lamang ng pagkakahati-hati o pagkakawatak-watak sa bansa. Bilang Vice-Presidente, may sinumpaan si VP Duterte sa mga Pilipino na panatilihing mapayapa at matatag ang Pilipinas. Nabatid na bumaba ng 16% ang kabuuang confidential at intel funds para sa susunod na taon. Samantala, pumalo sa 1.054 billion pesos ang proposed allocation para sa travel expenses sa ilalim ng Office of the President. Ito ay 94 million pesos o 8% pagbaba kumpara sa 1.148 billion pesos na alokasyon sa 2024 General Appropriations Act. Siguro, kung makikita po natin dito sa proposal nila, siguro may mga nabawasan po silang mga travel, both local and foreign. Parang na-explain ko naman po dati, together also with DTI and kami rin po sa economic team, we still continue to go out and parang kumbaga we market the Philippines as an investment destination. Tuloy-tuloy po yan. Mababatid na kaliwat ka ng batikos ang natanggap ng administrasyon dahil sa sunod-sunod na biyahe abroad ng presidente kasama ang delegasyon nito. Marami raw sa mga Pilipino ang nagsasabing hindi nila ramdam ang ipinangakong magandang hatid na mga naiuwing investment pledges mula sa foreign trips na ito. Sa kabilang dako, iniulat naman ng DBM na tumaas ang budget spending o paggamit at paggastos ng pondo ng mga ahensya ng pamalaan para sa unang semester ng 2024. Inilahad ng DBM Principal Economist na si Joselito Basilio na 14% mas mataas ang actual spending ng gobyerno ngayong taon kumpara noong 2023. Yung releases have been around 24.6 billion higher than program. So that means may mga na-accelerate tayong mga programa and projects na siyang nasimulan ng mas maaga ngayong taong ito. Kabilang sa mga tinukoy na may pagtaas ng budget utilization ay ang Department of Public Works and Highways, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, gayon din ang Commission on Elections. DPWH has its road network infrastructure program. Mas naging mabilis sila this first semester. Ang isa sa mga reason ay nagkakandak sila ng early procurement activities. DND, Department of National Defense, had a bigger spending for its modernization program. Yung sa 4Ps ng DSWD, mas maganda yung naging proseso. COMELEC have also started its spending activities in preparation for the local and national elections for next year. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Greselyn Catarong, SMNI News.